Si Chichay, Emilia, dalawa kaming mag-aasikaso dito sa bahay. Tumango siya sa matanda bago binalikan ng tingin si Rafael na binaba na si Serenity. Bigyan mo ng cellphone si Serenity. Tawagan mo kapag umalis ka para hindi ka hanapin. Malamig niyang paalala dito. Nanahimik ang paligid dahil sa sinabi niya. Imbis na magsalita muli ay una na siyang pumanhik sa itaas. Napatigil pa siya sa gitna ng hagdan. 4 na pinto kasi ang nakita niya at hindi niya alam kung alin doon ang magiging kwarto niya. Muntik na siyang mapasigaw noong pumulupot sa bewang niyang matipunong braso nito. You'll stay in the master's bedroom. Ayaw kitang katabi, Rafael. Fine, pero doon ka. Sa guest room ako matutulog. Umismid siya. Mabuti na rin yun at hindi niya ito makakatabi. Niyakag siya nito sa malapit sa pinto. Pinigilan niyang mapasinghap sa laki ng kwarto at sa laki ng kama doon. I'll be leaving for a week. Make sure you eat and sleep well. Kahit hindi ka na bumalik. Ngumisi siya matapos makitang dumilim ang tingin nito. Bago pa siya nito sermonan ay humiwalay na siya. Tinulak niya ang balikat nito. Himalang nagpatangay ito hanggang matulak niya ito malapit sa pinto. Goodbye, Rafael. Have a safe trip. Pangaasar niya bago isinara ang pinto. Hindi niya nasupli ang ngiti noong humarap siya sa kama. Agad siyang tumalon doon at humiga. Napakalambot noon at pwedeng-pwede siyang gumulong. Inabot niya ang unan at dinama sa kanyang pisngi. Ang pag-aakala niyang pahinga ay nauwi sa pagtulog. Halos madilim na noong malingat siya at agad na napabangon. Shit, si Serenity! Matapos maalala ang anak ay agad siyang bumaba. Nagmamadali pa siyang tumungo sa kusina. Ngunit natigilan matapos makitang naroon si Yaya Lilith. Si Serenity po. Lumapit ito sa refrigerator at kumuha ng pitsyal ng malamig na tubig. Nilingon siya ng ginang at inabutan ng baso. Sinalinan iyon ng tubig. Pinatulog na ni Rafael. Kumain na rin yun. Hindi ka ba kakain? Gabi na at hindi ka man lang nagtanghalian. Nakatulog po ako. Sabihin mo na lang kung gutom ka na. Ipaghahanda kita. Tumango siya bago uminom ng tubig. Saktong paglagok niya ay pagpasok ni Chichay na may daladalang paper bag mula sa kilalang bookstore. Pati bagong Barbie bag ay may bitbit ito. Nakumpleto ko na, Yaya Lilith, ang mga pinabibili ni Sir. May baunan na rin si Serenity. Maligayang balita nito. Hindi niya ito nilubayan ng tingin hanggang sa inilapag nito sa mesa ang mga dala. Nagulat pa ito nang makita siya. Good evening, ma'am. Hindi ka na po pinagising ni Sir para mamili. Hindi niya ito sinagot. Kinunot niya ang noo sa mga pinamili nito. Anong mga yan? Po, mga school supply po. Papasok na po bukas sa school si Serenity. What? Papasok sa school ang anak ko? Muntik na itong mapatalon sa sigaw niya. Nilingon nito si Yaya Lilith na tila manghihingi ng tulong. Tumikhim ang matanda at lumapit sa kanila. Ini-enroll na si Serenity kanina. Bukas ay may pasok na ito. Ilang oras lang naman. Sa private school at safe ang paaralan. Humigpit ang hawak niya sa baso. Malakas niya yung naibaba habang nagtatagi sa mga ngipin niya. Umalis na po ba si Rafael? Madiing tanong niya. Huwag kang magalit, iha. Para din yun kay Serenity. Nasaan po si Rafael? Muling nagngangalit na tanong niya. Napabuntong hiningang matanda. Nasa study room. Dulong pinto, iha. Agad siyang tumalikod at nagmarcha patungo sa pintong sinabi nito. Naiinis siya dahil hindi siya nito kononsulta sa pag-aaral ni Serenity. Walang katok-katok na binuksan niya ang pinto. Agad na lumipad ang tingin ni Rafael sa kanya. Seryoso ito at may hawak na cellphone sa tenga. Tiniti pa rin nito sa mesa ang hawak na sign pen. Just give me an update later, Philip. Paalam nito sa kausap. Malakas niyang isinara ang pinto na ikinapikit nito. In-enroll mo sa school si Serenity? Madiing tanong niya pagkalapit dito. Nagmulat ito ng mga mata at binitiwan ng cellphone sa drawer. Inayos at inipon din nitong iilang papeles at tinabi sa gilid ng mesa bago sumagot. I did. Without my permission, Rafael? Tinitigan muna siya nito bago bumuntong hininga. You were asleep. I don't want to disturb you. Kahit na, kung gugustuhin mo pala ay mailalayo mo ang anak ko nang hindi ko alam. Sa bagay, nagawa mo nga siyang kunin sa isang kisap mata. Marahas niyang paratang. Kita niyang umigting ang panga nito, ngunit imbis na sabayan ang galit niya, ay sumandal ito sa upuan at mahinahong nagsalita. Papasok ka sa opisina bukas. Maiiwan siya dito. Maiinip ang bata kaya ini-enroll ko. What do you want me to do then?
Hayaan siyang mainip dito, kahit hintay. Pailalim siya nitong tiningnan. Natameme siya. Nakalimutan niyang bagay na yon. Napaatras siya ngunit agad nitong pinigilan ng kamay niya at pininid sa mesa. Hindi siya nasaktan pero napatitig siya sa kamay nilang magkapatong. Napakalaki ng kamay nito at sakop na sakop ang kamay niya. Katulad lang yung kung paanong sakupin ng malaking katawan nito ang katawan niya sa tuwing nasa itaas niya ito. Unless you want to be a full-time mom, baby. Paus na sambit nito na agad tinutulan ng damdamin niya. No way! O sige, mag-aaral si Serenity. Pero gusto kong mabigyan ng update sa school niya at magiging teacher niya. Sabihan mo rin ako kung ilan sila sa klase at kung safe ba ang lugar. The school is safe. 5 lang sila sa klase at mabait ang teacher nila. Napataas ang kilay niya sa huling sinabi nito. Paano mo na lamang mabait ang teacher niya? Imbis na mainis ay lumitaw ang multo ng ngisi sa mga labi nito. Sit down so I can explain everything, baby. Malumanay na utos nito. Umirap muna siya bago umupo sa gilid ng mesa pero umiling ito. Sit here. Tinuro pa nito ang kandungan. Parang may nagbara sa lalamunan niya. Gusto niyang tumutol ngunit niyakag nito ang kamay niyang hawak nito upang mapasunod siya paupo sa kandungan nito. Agad na umikot ang braso nito sa kanyang tiyan at pumirme ang baba nito sa kanyang balikat. Ramdam niyang inamoy siya nito at mabining hinalikan sa gilid ng panga. Para siyang kinilabutan sa init. Ayaw niya ring gumalaw masyado at baka magising ang alaga nito sa ibaba. Tumikihim siya at tumitig sa mesa. Ayaw niya itong tingnan. Explain, Rafael. Gumalaw ang kamay nito sa kanyang tiyan at humaplos kahit pa may damit na nakatabi. Ilang segundo pa'y binuksan itong drawer at kinuha roon ng isang puting kahon. Napakurap siya matapos makitang brand yun ng cellphone. I bought you a new phone. I will call you from time to time. Please do answer my calls. Bulong nito. Napako sa cellphone ang titig niya. Kilalang brand iyon at malamang na hindi biro ang presyo. Hindi naman sa hindi pa siya nakakahawak ng mamahaling cellphone. Pero hindi niya lubos maisip na makabibili ng ganoon kamahal si Rafael. Sa bagay, ito nga palang panganay na anak. Tagapagmana at hindi simpleng probinsyano lang. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Kahit na nahihirapan siya. Lumunok siya at tinabi sa gilid ang cellphone. Ayaw niyang ipahalatang natutuwa siya sa bigay nito. Hindi yan ang sagot sa tanong ko. Ang tanong ko ay ang guro. She's a mother. Don't be jealous, baby. Agad na bulong nito. Wala sa oras na napalingon siya rito ng matalim. Hindi ako nagsiselos. Hindi ito sumagot bagkus ay tumitig. Nahigit niyang hininga noong bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Napalunok siya muli at tila pinalibutan sila ng init lalo na noong maramdaman ng pamumukol nito. He's turned on. Hindi ako nagsiselos, Rafael. Tinatanong ko lang. Lakas loob muli niyang sambit. Pumasada ang labi nito sa labi niya. I know, baby. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Napahawak siya bigla sa braso nito matapos maramdaman ang palad nitong lumusot sa loob ng t-shirt niya. Bumilog ang bibig niya sa klase ng hagod nito. Ngunit agad din namang sinakop ng mga labi nitong mga labi niya. Marahas siya nitong hinalikan na tila uubusin ang lakas niya. Dumiin ang hawak niya sa braso nito. Ilang minuto pa'y natagpuan na niyang sariling nakaupo sa mesa nito habang ito'y nakatayo sa harap niya at marahas na gumagalaw. Raf, mahinang daing niya sa bawat galaw nito. Dinantay niya ang ulo sa dibdib nito at yumakap sa leeg nito. Madiin ang pagkakahawak nito sa kanyang bewang habang ang isang palad ay nakatukod sa mesa. Pinipigilan ang paglikha nito ng ingay. Shh! Bulong nito bago paulanan ng basang halikan leeg at balikat niya. Bumilis ang galaw nito sanhi ng pagtagaktak nila ng pawis. Dinig niya ang tunog ng mesa na gumagasgas sa tiles. Alam niya rin kumalat na sa sahig ang mga papeles nito. Sir, ma'am, nakahanda na po ang dinner niyo sa mesa. Si Chichay iyon. Agad na nanlaki ang mga mata niya matapos maalalang hindi niya nailak ang pinto. Pinigilan niya ang bewang ni Rafael at inilayo ang leeg nito. Sandali naman itong tumigil at sumulyap sa kanya. Why, do you wanna eat? Mabilis siyang umiling. May tao, hindi ko nalaki yung pinto. Rafael! Agad niyang hinampas ang braso nito noong buhatin siya sa ganoong ayos. Mabilis itong naglakad patungo sa isang pinto. Pagkasaray agad siya nitong sinandal doon at tinuloy ang ginagawa kanina. Wala siyang magawa kundi tahimik na umungol sa bawat malakas na galaw nito. Bahagyang gumagalaw ang pinto at pinanalangin niyang huwag iyong mapansin ni Chichay kung sakali mang buksan ito ang study room. Kinapit niyang mabuti ang mga hita sa bewang nito. Impit na hiyaw ang sagot niya sa bawat galaw nito. Halos manghina siya noong matapos sila. Hinalikan siya nito sa noo bago hiniga sa kama.
Hinihingal pa siya noong kumutan siya nito. Kahit katutulog niya lang kanina ay hinila siya muli ng antok. Umalis ito sa kama. Narinig niya ang ugong ng aircon na maaaring binuksan nito. Ilang sandali pa'y lumubog na ang kama sa tabi niya. Hinapit siya nito sa bewang at kusang inangat ang kanyang hita upang ipatong sa bewang nito. Sleep tight, baby. Bulong nito bago sumiksik sa katawan niya. Himalang nakatulog siya kahit naramdam niya na magkadampi ang pang-ibaba nila. Siya pang yumakap dito at isiniksik ang ulo niya sa dibdib nito. Ilang oras lang siguro ay naramdaman na niya ang muling pag-angkin nito sa kanya sa ganoong ayos. Hindi lang isang beses, kundi dalawa pa ang nangyari bago sila muling makatulog. Paggising niya ay mahimbing pa ang tulog nito at yapos ang kanyang katawan. Tinitigan niya pa ang panga nito at hindi maiwasang haplusin yon. Ramdam niya ang bahagyang gaspang mula sa napakaliit na balbas nito. Humigpit ang yakap nito ngunit hindi naman nagising. Nasulyapan niya rin ang siwang mula sa kortina. Madilim-dilim pa at papasibol pa lang ang araw. Tuluyan siyang napamulat ng mga mata matapos maalalang may pasok siya at aalis si Rafael. Maingat niyang inalis ang yakap nito. Pinaikot niya rin ang kumot sa sariling katawan at tumungo sa pinto. Pagbukas nga lang ay halos mapatda siya matapos silang magkagulatan ni Yaya Lilith. Agad na namula ang mga pisngi niya noong makitang pinupulot nitong mga nagkalat nilang damit kagabi. Agad na tumikhim ang matanda at nilahad ang mga damit sa kanya. Nahihiya niyang kinuha ang mga yon. Hindi kayo kumain kagabi. Nag-aalala ko. Kinatok pa kayo ni Chichay pero hindi raw kayo sumagot. Hinigpitan niyang hawak sa kumot. Alam niyang kamatis ng mukha niya sa harap ng ginang. Sorry po, nag-usap po kami ni Rafael sa pag-aaral ni Serenity. Bumilog ang bibig nito pagkatapos ay napangiti. Mukhang magandang napag-usapan niyo. Makahulog ang komento nito. Lalo siyang pinamulahan ng muka. Mabuti na nga lang at lumabas ito agad. Kung hindi ay baka hindi niya na ito mahaharap ng maayos sa sobrang hiya. Doon na siya nagbihis at binalikan ng mesa. Tinupi niya ang mga damit ni Rafael at nilapag sa kama. Tulog pa ito kaya't lumabas siya ulit. Hinanap niya ang cellphone na bigay nito. Binuksan niya yon at halos mapangiti sa ganda ng cellphone. Nag-selfie pa siya para pang home screen niya. Inayos niya na rin ang mga nagulong papeles at sinilid sa drawer. Isasarado na niya sana kung hindi lang umilaw ang cellphone ni Rafael. Napako roon ang titig niya, lalo noong makitang may mensahe ito mula kay Melanie. Wala sa sariling binuksan niya ang cellphone. Wala yung password kaya't agad na bumungad sa kanyang mensahe ni Melanie. Melanie, paalis ka na ba? Hinihintay ka ni Harold. Na-miss ka niya. Naningkit ang tingin niya sa mensahe. Dumiin ang hawak niya sa cellphone at kung hindi niya napigilan ng sarili, ay baka lumipad na yun sa pader. Pabagsak niyang sinara ang pinto at nagmarcha palabas ng study room. Balak niya pa naman sana itong ipag-impake. Huwag na lang kung kay Melanie naman pala ito pupunta. At take note ha, 1 linggo siya doon. Pinasuyo niya kay Yaya Lilith na ayusan na si Serenity. Naligo na rin siya at agad na nag-ayos. Hinintay niya lang na matapos kumain ng almusal ang anak bago niya hinanap ang driver. Hindi niyo na ba hihintayin na magising si Rafael, iha? Hindi na po, Yaya Lilith. Ihahatid ko na po sa school si Serenity. Tapos dediretso na po ako sa kumpanya. Tumawag na lang po siya kung may kailangan siya. Alangan ng ginang na hayaan silang umalis pero wala itong magawa. Pinahatid pa rin sila sa driver. Pagdating nga sa eskwela ay bumaba talaga siya upang makausap ang principal at makilalang advisor ni Serenity. Wala siyang naging problema matapos masigurong nasa maayos na lugar at kamay ang anak niya. Pagdating naman sa kumpanya ay nagmamataas na kilay ang bungad sa kanya ng ate Edela niya. Hindi niya nga alam kung bakit ito nandoon gayong siya lang naman ang binigyan ng trabaho. You're almost late. Sita nito. Hindi nahiya kahit pa naroon si Don Ronel. Ngumiti pa rin siya at binalingan ng matanda. I'm sorry po. Hinatid ko po kasi sa school si Serenity. Aalis po kasi si Rafael kaya ako na lang ang naghatid. Agad na ngumiti ang matanda at tumayo pa mula sa pagkakaupo. Nag-aaral na pala ang apo ko. Minsan ay isama mo siya rito para naman makalaro ko. Tumawa pa ito bago tinawag ang isang ginang sa gilid na may daladalang mga papeles. Ito nga pala si Fe. Siya ang assistant mo, iha. Sasamahan ka niya sa opisina mo. Huwag kang mahihiyang magsabi sa kanya kung may kailangan ka pa. Tiwala naman akong malaki ang magiging ambag mo sa kumpanya. Malawak siyang ngumiti at nagpasalamat. Pagpihit niya patungo sa pinto ay mayabang siyang ngumiti sa ate niyang nanliliit ang tingin sa kanya. Sa tabi nito ay si Johan na pailalim ang titig kaya't napatikhim siya.
at agad na lumabas sa opisina. Sumunod sa kanya si Fe at sinamahan nga siya sa opisina niya. Hindi yung kalakihan pero napakaganda at komportable rin. Malamig din ang aircon na nagustuhan niya. Huwag kang mahihiyang mag-utos, iha. Baka mamaya ay hindi ka magsabi dahil lang mas matanda ako sa'yo. Humalakak pa ito kaya't napatawa siya. Hindi siya sanay na mas matanda ang assistant niya. Baka nga mahiya siyang mag-utos dito kagaya kung paano siyang nahihiya kay Yaya Lilit noon. Tinulungan siya nitong mag-ayos ng mga papeles. Ilang beses ngang tumunog ang cellphone niya na napansin nito. Sagutin mo na. Ako nang mag-aalphabetical nitong mga folder. Udyok nito. Maliit siyang nanguso at sinilip ang cellphone na nakalapag sa mesa. Nasa 20 missed calls na yon mula kay Rafael. Imbis na sagutin ay inilagay niya sa silent ang cellphone at inalis ang vibration para hindi istorbo. Bahala itong magpakasawa kay Melanie. Binalikan niya ang ginagawang pag-aayos ngunit sabay silang napalingon sa pinto. Noong pabagsak yung bumukas at niluwa ang ate Edela niya na nakahalukip-kip. Hindi nito kasama si Johan at mukhang siya lang talaga ang sinadya. Ang kapal din naman ng mukha mong magtrabaho dito, Emilia. Kay Johan ang kumpanya na to. Pagdidiin nito. Tumiimbagang siya tumayo ng maayos. Agad naman nagpaalam si Fe at mukhang naramdaman ng tensyon sa pagitan nilang magkapatid. Noong wala ng assistant niya ay siya naman na nagtaas ng kilay. I wonder why you are here, Edela. Sa pagkakaalala ko, ako ang binigyan ng trabaho at hindi ikaw. Isa pa pangalawang kapatid lang si Johan. Si Rafael pa rin ang panganay at siyak na siguradong tagapagmana. Bakit hindi ka nalang bumalik sa lungga mo? Asikasuhin mo ang kumpanya ni Mommy at Daddy. Balita ko'y bumabagsak na yon simula noong pinaalis ako. Ngumisi siya noong magbago ang ayos ng mukha nito. Lumapat ang galit sa mga mata nito at tuloy-tuloy ang lakad na lumapit sa kanya. Sumugod ito sa pwesto niya at malakas na hinawi ang mga kakaayos lang nilang papeles. Nagkalat iyon sa sahig at lumipad pa sa kung saan ang iilang mga papel. Nagtagis ang mga ngipin niya dahil doon at masama itong tiningnan. Nagagalit ka kasi totoong sinasabi ko? Ngayon kumakapit ka sa asawa mo para hindi ka maghirap? Paano na lang kung walang mamamanang asawa mo? Matapang niyang hamon dito. Nanlaki ang butas ng ilong nito. Inayos nitong sarili at taas noong lumingon sa kanya. Hindi mangyayari yan. My dear little sister, nag-uumpisa pa lang ang laban. Huwag kang maging kampante. The game is on. Tingnan natin kung sinong mananalo at kanino ipapamana ang kumpanya. Mapanghamon itong ngumisi bago tumalikod. Lumingon pa ito sa kanya noong hawak na ang doorknob. Ingat ka. Baka bukas may baril nang nakatutok sa ulo mo. Pananakot pa nito na ikinakuyom ng mga palad niya.